Papantok lang ako. Baka gusto nyo taltalan habang ako ay nagpapaantok. Wala si Totoy eh. Naboboring ako. Naboboard ako. Chi, nakit ka nga. Walang MCGI eh. Baka binlock na ako. Good morning guys. Pagod ako eh. Nag-gym ako. Walang MCGI na nagla-live. Kaya papaantok. Sige, magdebate na kayo. Hello kay Dennis. Kilala ba kita, Dennis? Pauline. Naniniwala ka ba kay St. Paul? Pauline ka eh. Si Totoy may bagong segment na sa TikTok. Anong segment? Tanungan? Itanong mo kay Bibo? Ang daming pangalan, Totoy Bibo pa, parang sayad. Biblia ang sasagot, itanong kay Totoy Bibo. Pangit naman. Dapat Bibo lang. Itanong mo kay Bibo. Dennis, hindi po, pero fan po ko since day one. Kailang po mag-isa nag-podcast. Okay. Tapos ang theme song, yung kanta ni Bong Navarro, yung Totoy Bibo, galing, galing, sumayaw, ganon. Galing mong gumala, visit. Kengkoy pala, hindi pala siya authorized. Gagawin Kengkoy na nga MCGI eh, gagawin pa niya mas Kengkoy. Ano ba naman yan? Ang pinakamatino, sino ba pinakamatinong MCGI? Wala eh, si Way Kayanan, high blood, ad hominem. Sasabihan pa magpakamatay ka na dahil babasahin sa Biblia, mabuti pang kunin na lang ang buhay kaysa lumaban sa aral. Walang matino eh, no? Si Elipin medyo okay siya, kaya lang sumisinghot din kasi ng Bible yun eh. Kaya saka ang lalayo ng sagot niya. Nakausap ko na yun isang beses. Yung good works yata pag pinag-usapan namin. Ang layo ng sagot niya. Pati yung mapagpatuloy. Sabi ko, ang tagal-tagal na natin binabasa. Mapagpatuloy yan. To continue on, di ba? Pinagtatanggol pa niya, bakit? Yung bang hospitality, hindi ba yun part ng pagiging mapagpatuloy? Ang layo, ginagawa niya ng apologetics. Tapos sabi niya, pag may nabasa ba ako sa Biblia na merong talata na mapagpatuloy, tatanggapin mo, mali ka. Hindi, yung sinasabi ko, yung specific verse na yon. So, wala, X din yung Elipin. Sino ba? Si Mark Lisbeth naman, ginagalang ko siya, no? Matanda siya sa akin. Pero, high blood din. Naninigaw din at sinasabing bulag ka, sabi sa akin. Bulag ka. Di sinabihan ko rin, ay hindi po, kayo po ang bulag. Ay hindi, bulag ka. Para kami bulag. Nagkasabihan kami bulag. Ano ba naman to mga MCGI na to? Walang matino. Kahit isa. Si Totoy Bibo naman, parang nakasinghot.
or hindi nakainom ng gamot. Pag hindi nakakainom ng gamot, nagwawala. Oo, naninigaw din yun eh. Biglang sumisigaw. Ewan ko kung naabutan niya na yan. Biglang sumisigaw yan eh. Tapos sasabihin niya, hindi ako galit. Sandali lang, nagsasalita pa ako eh. Napakabastos mo naman eh. Bad si Kuya Adel, ni-reveal ang mukha ni Totoy. Ay, dati na pong naka-reveal yung mukha nun. Ni-reveal niya po yon dahil sa 2,000 coins. Oo, nagpustahan sila. Pinagkatuwaan siya ng mga atheist. Toy, pakita mo nga, face reveal nga. Bibigyan ka namin ng 1,000 lang pala, 1,000 coins. Nag-open cam si Totoy para sa 1,000. Natuwa yung isa. Binigyan pa siya ng another 1,000. So, naka 2,000 coins siya. So, ipinagbili ang kanyang muka kapalit ng 2,000 na pilak. Parang si Judas. Joke lang. Matagal nang nag-face reveal si Totoy. Dinox na siya ni Sis Grace Barrios eh. Pagka inom ng gamot. Hindi uminom ng gamot kaya laging nababaliw. Lagi nag-aaway ang dalawa, si Wei pati po si Elipin. Kasi bawal pong mag-live. Kami lang pwede kasi hindi kami MCGI. Hindi na kami sakop ng doktrina nyo. So, sila, every time silang magla-live, sampal yon kay Kuya. Tandaan nyo po yan. Kasi yung nila, leader, ay hindi naman nagla-live para magpatanong. Merong mga gumagawa na excuse, may tanungan naman daw sa lokal, per lokal. Sabi ko, hindi naman po yun ang ginagawa ni Brad Eli. Si Brad Eli po, nagba-Bible Expo. Hindi naman expo yun. Sabi ko, mga kapatid lang yung nagtatanong doon. Ay, hindi, Brad. Mga hindi kapatid. Kaya lang, ba't po nasa lokal? Ba't kanya-kanya? Ang maganda yung leader ang nag-e-expo. Kasi, legacy continuous nga diba? Si Jared po, yung top tier sa kanilang panel. Pwede. Ano yun malabes. Ginagaya niya si Brad Eli. Ayan, yun lang problema sa kanya. Pag nabasa ko, dudura-dura pa yon, sisinghot, tsaka magmumura. Minumura niya mga INC. Buti na lang ako, tinigilan na niya magmurahin. Saka si Kuya Adel. Ayan. Sige nga, mag-chat nga kayo sino pang matinong MCGI ang available. Dinebate niya kahapon si You Will Die. Dinebate nina. Ayan, magaling yan si You Will. Pero ex-MCGI siya. Brox, dagdag ka upload sa Spotify. Nag-aabang ako podcast mo doon kahit naka-lock phone. Hindi, Pauline, gawin mo, i-download mo na lang yung sa YouTube. Ay, hindi rin yata nagpe-play, no? Sorry. Wala lang time. Sige, pa isa-isa nagdadagdag ako. Kaya lang sobrang dami na ng uploads. Araw-araw na kasi nagpo-podcast. Ngayon nga, every other day na lang Nahirapan ako
Grabe, hindi ka yata natutulog. Hello, sis, secret. Hindi, papaantok lang. Wala akong makitang MCJ nagla-live eh. Si Totoy nakakamiss yung boses eh. Naisip ko si Babalu. Di ba ganun boss nun? Sandali! Nagsasalita pa ako eh. Parang ngongo pa. Nang ano ka naman eh ha. Ayan. Malahudas Babrox. Pinagbili yung mukha niya sa 2,000 coins. Ay, si Challenger. Hello Challenger. Brokoki and Friends, The Kulangot Legacy. Ay, yan po ang example ng MCGI, guys. Yang si Challenger. Spammer, all caps, walang etiquette, hindi marunong. Tapos sasabihan ka, Dakulangot Legacy. Ganyan po ang best. Yan ang siguro ang best niyang pambato ng MCGI. Hindi marunong ng etiketa. Pati sa debaters convention. Paulit-ulit spammer tong si Challenger, pambihira. Sa dami ng sasalihan mong grupo, MCGI pa. At nahikayat ka pa ni Totoy Bibs. Pambihira, anong nangyari sa Challenger? Ang dami-daming matinong MCGI. Ay hindi, dito pala wala. Mga ex pala ang matitino. Sila Dark Knight. Yan ang dapat mong pakinggan. Naanib ka dahil kakapakinig mo kay Totoy Bibo. Anong klase yun? Tas ngayon, spammer? So guys, itong mga nandito ngayon, yan ba ang MCGI na alam nyo? Hindi di ba? Tingin ko, rin to nagtitrip lang to kaya sumali sa MCGI. Hindi naman ganyan MCGI. Ang MCGI po, wala sa TikTok. Gumagawa yun na mabuti, namimigay ng lugaw. Ba't nandito si Challenger at nangi-spam na all caps? Pag-aralan mo muna maging civilized. Challenger. Dita Pakchi, wala nang matino sa MCGI, lahat sila tiwali, masakit na salita, nasaktan ako. Sounds familiar Enlightened, stay healthy brother. Salamat po sa Diyos. I'm trying to be fit dahil sinasabihan ako ng mataba. Loko-loko yun. Yung isang taga MCGI nakipagsuntukan, sabi niya, boss, available ka ba? Suntukan tayo. Gusto ko pa naman yung katulad mong mataba. Pambihira itong mga MCGI na to. Hindi na wala na siyang respeto sa kapwa, nawala na yung humanism. Diba? Yun body shaming. Na mataba na, ito na nga, nagsisikap na nga akong pumayat tapos sasapakin niya daw ako. Ano ba namang klaseng suggestion? Kung ang Church of God nananapak ng tao, hindi na lang, thank you na lang. Kaya kung puro MCGI nasa langit, di bali na lang, maimpyerno na lang ako. O kahit sa limbo na lang ako forever. Kesa naman ganon. Diba? Palagay niyo po ba mas matino ang INC kaysa MCGI kahit parehas kulto? Hindi ko kasi alam Brad. Hindi ako naging INC so hindi ko masasabi. Kampiyan din kasi sa INC. Diba? Sa boto, sa tropa-tropa. Ayoko nung ganun Pero kung paimbabaw, mas paimbabaw MCGI. Kasi may naging office mate ako dati, INC. Lang siya,
Cool lang siya kasama. Nag-Yossi pa nga yun eh. Ayun ka, ba't ka nag-Yossi? Sabi ko. Gusto ko eh. Sa MCGI, mas matindi ang hypocrisy. Bibidyoan niya yung good works. So, pareho silang may flaws. So, basta ayoko lang mag-comment sa INC kasi hindi ako naging member ng INC. Abangan, Dark Knight versus Totoy Bibo. Wala, pinapaakyat ko si Totoy kagabi. Ayaw naman niyang sumali. Sabi niya, ang sarap niyong sagutin. Sabi niya. Yung about sa bagyo. Sakit ng ulo ko about sa bagyo. Ano daw ng Diyos? Galit ng Diyos ang bagyo. Sabi naman ni Brad Ailey, ang lindol ay galit ng Diyos. Nak ng teteng. Di lagi siyang galit dun sa mga tao sa fault line. Ano mo naman Diyos yun, dun lang siya nagalit sa may fault line. At yung bagyo, dun lagi siyang galit sa Batanes. At yung laging dinadaanan ng bagyo. It doesn't make sense, guys. Oo. Umalis na kayo dyan. Challenger. Umalis ka na dyan. Kakabautis mo pa lang, diba? Kapag ang leader o kahit members naniniwala na ang lindol ay galit ng Diyos, umalis ka na doon. Oo, sa Japan palaging lumilindol. Ay, galit ng Diyos. Hindi. Geologically speaking, talagang lindulin yun. Hindi sa tao. Kahit wala ng tao doon, sabi mo nang binomba yung Japan, kahit wala ng tao doon, patay na lahat, lilindol pa rin doon. Opo, very primitive po yung ganong belief. Kapag sininghot nyo po yung ganong belief, wala na po kayo sa reality. Dapat mag-reality check po tayo. Baka pumapasok na po tayo sa loob ng Superbook. Delikado po. Hindi naman kayo kasali. Nakikisali kayo sa mga stories ng Bible na hindi naman realistic. Biro mo, yung rainbow daw ay pangako ng Diyos na hindi na niya gugunawin sa baha. So, ibig sabihin, before that ay walang rainbow? It's a children's story. Pasensya na ako may believer dyan pero isipin nyo lang po. Ayan, Challenger Ryan Panlilio, ikaw po ba civilized? Suntukan sila dun, sabi ni I'm just a potato. Bakit, sabi ni Challenger, ba't mo sinisiraan ang MCGI? Ano ba nagawa masama sa'yo ng MCGI? Who does, ikaw ba yan? Ay, ano po, hindi ko po sinisiraan ng MCGI. Pagka sinabi ko po bang si KD ay hindi nagpapatanong, sinisiraan ko po ba siya? Sige, sagutin mo Challenger. Totoo lang naman yun eh. Di magpatanong siya, diba? Mauna na kami magtanong. Ba't ayaw niya magbukas ng linya para matanong siya ng public? Paninira ba yun? Naku. Tinanong na sa akin to ni Mark Lisbeth, ano bang ginawa sa akin masama? Sabi ko, niloko kami. Kasi, yung religion is, lumikom ng maraming pera, puro pataas. Kasi ako nagre-remit ng pera dyan eh. Wala pong bumababa. Para may matira po sa distrito, hindi namin nire-remit. Ewan ko kung sinasabi ng DS namin na hindi namin i-remit to. I think hindi sinasabi eh. Kasi laging pataas yan eh. Yun. Kung aral lang, ang dami pong maling aral. Wala, bawal daw magpaputol ng buhok. Wala naman nakasulat bawal magpaputol. Diba?
At saka iba na kasi yung ano ko ngayon, belief ko. Si Pablo kasi, for me, hindi na siya credible. Oo. Sabi niya lang, nabulag siya, tapos, di ba? Lahat daw ng sabihin niya, sabi ng Panginoon. Ano yun? May nakalimutan si Kristong sabihin? Oo, kailangan pang another na magtuturo. Hindi po, hindi ganun yan. Anyway, baka saan tayo mapunta? Ba't wala umakyat? Akit kayo. Yung kapatid nyo na former high school teacher, diniscriminate ako. Sino yan, Chi? Buddhism ba religion mo? Hindi naman, pero nagsasubscribe po ako sa Buddhism. Gusto ko yung, binasa ko kasi yan nung nandun ako sa Thailand. Maganda po yung way of living ng mga Buddhist. Wala silang Diyos. Sinasabi lang nila sinasamba daw si Buddha. Parang Catholic lang po na may mga ginawang inanyuan, ganun, pero hindi po nila sinasamba. So, ang maganda doon yung aral nila. Maganda po yan, Buddhism. Buddhism at agnostics may similarities. Apo, basta yung mga way of life. Kahit po yung Shintoism, ayun, sa Japan. Maganda rin po yan. Basta respect po sa nature. Ganun. Hindi po natin kailangan ng organized religion na aabusuin po tayo. At sasabihin, may project. Sa dami ng project, hindi mo na alam kung saan napupunta ang pera. Delikado po yan. Prone po yan sa corruption. Kita nyo naman, di ba? Dahil big bikes. Anyway. Sabi mo ng kanya yon. Ba't yun ang way of living niya? Di ba dapat, simple lang. At itulong mo sa gawain. Kasi ang lakas na lang humingi ng tulong ba't siya may ganun? Dapat itulong niya rin yun at ipakita niya na number 1 ako na tumutulong. Wala nga akong sasakyan, di ba? At least man lang isang sasakyan na well maintained. Okay na. Ba't ang dami? Ba't kailangan big bike? Di scooter. Di ba? Pag long drive, di kotse. Kung dyan lang, di scooter, Honda Click. Ba't kailangan big bike? Kasi spoiled brat yan kilala nyo naman yan Anyway, pagka kasi marami ka ng pera, mahirap nang pigilan yung luho. Masasanay ka na. Noon pa man din, di ba, nagsinungaling na si Brad Ellie. Sabi niya wala daw siyang sasakyan. Isang saraw lang daw kotse niya. Nahuli. Tiningnan yung pangalan. Dinunay pa. Hindi sa akin yan. Sa pamangking ko yan. Di sino yung pamangking niya? May mga Chrysler. Noon pa yun Sabi nila mahirap pa sila noon. Ay nako. Palusot. Anyway. Ayan. Anong problema mo, Chi? Bakit? Ba't ka umiyak? Pati teacher mo, dinadamay mo. Ayan, favorite sabihin ng mga mga fanatics. Na wag kang umiyak. Parang bata. Hindi na mo umiiyak. Secret, Lord, iligtas mo kami sa sakunang ginagawa mo. About sa kung kaya daw pigilan ng Diyos ang natural disasters, kaya niya, ipipigilan niya. So, yung ilan ba yung namatay? 43,000? Nakalimutan ko. Ay, hindi. 6,300 namatay sa bagyong nakalimutan ko. Sa Leyte. 6,300 namatay. Hindi niya pinigilan. Ano yun?
Kalooban niyang mamatay yon, isang lugar. Oh, I don't think na may kagagawan siya doon. Apo, natural yun eh. Hindi siya wala siyang continuous na responsibility dyan. Oh, it's just nature. So, kahit walang Diyos na gumagawa dyan, it will happen. Kahit nung Jurassic era, lumilindol. Kaya nga so galit siya sa mga dinosaur. It doesn't make sense. Saka po, dalawa po yung creation story sa Genesis 1 tsaka Genesis 2. Sa Genesis 1, na unang kinreate yung hayop. Tapos, sumunod yung tao. Sa Genesis 2, kinreate mo na yung tao, and nalumbay si Eva at Adan, kaya nag-create ng hayop. Apo, nabaligtad. Ano ba yan? Bro, buhay pa ba si Brad Ellie nung umalis ka? Sabi ni Win. 2022, hindi Brad, 1 year pa ako nagstay kay Brad Daniel before ako umalis. 2022 ako umalis January. So, naumay lang ako kay kuya, kaya ako umalis. Ulit-ulit. Walang sense po yung tinuturo niya. Ayon. Enlightened, kaya naghiwalay mga continents dahil sa mga paglindol, kaya nawala ang Pangea. Apo. Correct. Teka. Dami yung comments Shoutout Brooks Grace. Ito, hindi ko malaman tong Grace na to lalaki to bakit nagde-disguise na babae? Pag-ibig, good day sa lahat. Oy, Brad Mod, good morning po. Papaantok lang ako Good day sa lahat. Apo, good talk. Ang dami nating comments na tayo ay nagsasagutan. Dami mo alam, pati lahat ng kasinungalingan na laman mo na rin. Sana all nilayasan ng banal na spirit. Ay, opo. Gusto ko nga lumaya sa akin yung Holy Spirit para ako ay lubayan na niya. Opo. Nakakabaliw po yan pag sininghot mo yung Holy Spirit. Teka lang. Ano pa bang? Teka lang. Nangi-spam. Uy! Huwag kang mang spam challenger. Nag-aral ka ba? Nakapag-aral ka ba? Parang hindi na tama itong ginagawa mo. Yes, kalooban ng Diyos. Sa Jupiter po, may storm din dun Kalooban ng Diyos yun. 400 years na yung sa Jupiter, bumabagyo. Dun sa Red Giant. Kalooban ng Diyos. Sino binabagyo niya dun? Dahil ba kay Brokoki kaya nasa ayusin mo yung type mo challenger, saka hindi po Brokoki pangalan ko. Ganyan ba ang MCGI? Calling names, walang modo, tsaka walang etiketa. Huwag mong patunayan dito challenger kung sino yung mga taga MCGI. Nakakahiya. Umayos ka ha. Nag-aral ka naman sa school siguro, di ba? Oo, i-represent mo ang MCGI na mabuti, hindi calling names. Saan pong talata, kuya? Anong talata sinasabi mo, Brad? Try mo pakinggan si Billy Carson about sa Anunnaki. Baka nadaanan ko na si Carson. Oo, na-topic na po namin yung Anunnaki. For me, mythical din po yan. Halos lahat po sila mythical, Brad, enlightened. Kaya mas
mas okay ako sa mga way of life lang na turo, way of living, kesa mga Diyos. Kasi po, pag mga Diyos, mythical po talaga eh. Oo, si Muhammad, hinati niya rin po yung buwan. Si Kristo, naglakad sa tubig. Anunnaki, basta, meron din yung mga ginawang myth lang po yan para sa akin lahat. We created gods. Nasa isip lang po natin, nagsulat tayo ng mga characteristics ng gods. Kaya po ang characteristics po nila ay human-like. Nagsiselos, nagagalit. Kasi tayo lang po gumawa yan. Bakit ka naging atheist? Hindi pa po ako nagiging full atheist. Agnostic atheist pa lang po. And there's nothing wrong about that. It's just non-belief to a deity. Brad Rodel Juarez. Marami po mga bait na atheists. Very logical lang po sila. Hindi po basta naniniwala sa mga myths at magical powers at supernaturals. Ayan. Chi, wag mong patulan yan si Challenger. Nag-all caps ka na rin, Chi eh. Huwag kang bababa sa level ng mga ganyan. Kuya, saan pong talata yung unang kinreate ang hayop? Ay, hanapin mo lang, Brad. Opo, mayroon tayong tinatawag na Google. Sa Genesis 1 lang yon. Opo. GMG lang, GMG. Teka. Give one aral ni Kuya na walang sense, please. Ay, yung kainang fasting na may kainan, Brad Mod. Kasi it defeats the purpose or the very meaning of fasting. Ano po ang fasting? 'Di ba hindi po pagkain? Kumain siya. Pinagdugtong niya yung literal na fasting at saka spiritual daw na fasting. It will not make sense po. Magkaibang realm po. Tsaka sabi niya, ilagay daw yung binhi sa gitnang daan. Opo. Never po niyang kinorek yun. Tatanggapin ko po kung slip of the tongue, sinabi niya. Hindi po, vinalidate pa po ni Brad Rodel na gitnang daan po talaga. I'm sure present ka po nun. Pag nilagay mo po ang binhi sa gitnang daan, Brad, masasagasaan yon. Opo, dapat po ilalagay sa gitna ng bukid para safe, di ba? Opo, never po niyang kinorek yun. So, yun po, walang sense. Ayan, dalawa na po yung nabigay ko sa inyo. Kaawaan ka nawa, sabi ni MCGI. Opo, ikaw rin po. Tayong lahat po, kakaawaan po ng Diyos. Nawa. Opo. May bilin po ba si Brad Eli kay DR kung magpapatanong siya o hindi? Sayang kasi Bible Expo. Sabi po ni Brad Eli, sapat na ang mga videos niya, papatugtugin na lang. So, wala siyang tiwala kay KD. Apo. Otherwise, mga kapatid, magpapatanong po si KD. Tutuloy niya po yung legacy ko. Bakit niya sinabing sapat na ang videos ko? Wala po siyang tiwala eh. Hindi naman din nagpatanong talaga si KD. Di ba? Takot din siya dahil baka maipit siya. Di mapapahiya yung bayan ng Diyos. Ang bastos ay ayaw mabastos. Ay, wala naman pong may gustong mabastos, Brad MCGI 26. Sino pong alam mong gustong mabastos? Meron akong kilala, Bading. Sabi niya dun sa lalaking crush niya, wag mo na akong respetuhin, kota na ako sa respeto, bastusin mo naman ako, sabi niya. Yun lang po ang alam kong gustong mabastos. Okay po, Brad.
Ah, teka. Yes, kalooban ng Diyos magbago sa Jupiter. Ay nako, Brad, tigilan mo po ako dyan. Hindi niya po minomonitor ang Jupiter. It doesn't make sense na puro bagyo lang doon for 400 years. Hindi po niya yan kalooban at hindi niya minomonitor. Teka, Chi, wag kang mag all caps. Wag mong gayahin si Challenger. Challenger, ikaw nga brokoki. Nag-calling names ka rin sa meaning ng MCGI eh. Di ba binigyan mo rin ng ibang meaning? MCGI po yung namin eh. Naisip na yung pangalan eh. Na patent mo na po ba MCGI? Sa inyo lang po ba yan? Oh. Ang dami pong meaning ng mga letters. Di ba may divine authority ka galing sa Diyos? Sabi ni Chi. Ay, Chi, ano ba yan? Nag-uusap pala kayo. Kaya turuan mo muna sarili mo. Gusto mo kasi ikaw lang nag-calling name. Tama ba sinabi ko? Ikaw nga kanina pa calling names ka eh. Binagbabawal ko nga sa podcast yung calling names. Tinatawag nila si Kuya Bonjing. Sabi ko, wag niyo pong tatawagin Bonjing. Hindi tayo ganun. Wag po tayong baba sa level ni Challenger. Apo. Mali po ang tanong kung sino ang binagyo. Dapat ano ang binagyo? Ang sagot, yung Jupiter. What? Apo. Wala pong kinalaman ng Diyos sa bagyo. Otherwise, wala siyang pag-ibig. Brad, pag-ibig. 'Di ba? Ang dami pong namamatay sa bagyo eh. It will not make sense po na siya nagpapadala niyan dahil galit siya. Araw-araw siyang galit. May talata pa lang ganun. Araw-araw galit ang Diyos. Ano ba namang Diyos yun? Opo. Kung may Diyos po ako, hindi po magalitin. Mabait po siya. Opo. At wala po siyang kakagalitan sa Jupiter. So, tigilan na po yan. Brox, wala pa si kapatid na klima ko. Naku! Mga hatol din yun eh. Judgmental yun. Sabi niya, maimpyerno daw ako. Siya yung nagsasabi nun eh. Sabi ko, wag mo akong hatulan. Ay, hindi ako nagsabi nun. Ang Biblia ang humatol sa'yo. Ikaw din yun. Pinakahulugan mo eh. Ikaw nagsabi sa akin, hindi naman yung Biblia eh. Wag po tayong sisingot, guys, ng Biblia. Secret, marami pong atheist mabuti. Hindi sila paimbabaw. Round the table nag-donate, pero hindi nagpaimbabaw. Apo. Ang difference lang naman kasi, yung paniniwala sa God. Yung God kasi ng Biblia at ng mga karamihang Christians, may personal relationship. Sa sobrang laki po ng Diyos, wala po yung personal relationship sa atin. Nanalangin ka na ba at sumagot ang Diyos? May chance pang yung anghel lang ang nakatutok sa'yo. Yung guardian angel, ayun, posible yun. Pero yung Diyos mismo, may kumakatok. Wala ba akyat? Wait lang. Ano yan? Ay, may mga kausap lang ako dito online. Sino kausap mo? Mga MCGI. Saan na ba ako? Wait lang. Hindi lang po sa pagkain ang fasting. Yun na nga po eh. Ibig sabihin ng fasting po, 'di ba? Hindi kakain. Kasi pahanga 'yun eh, yung ganung paksa. May fasting na pwedeng kumain. Opo, pahanga po 'yun. Contradiction po 'yun eh. Opo. Enlightened. Paano pa kaya kung nawala si KDR? Baka si EJ Rason pumalit.
Ano niya po yan eh. Ano ba tawag doon? Step brother. Opo. Napakinggan mo na ba magbasa ng Biblia si EJ? Opo. Sobrang bagal po magbasa ng Biblia. Na-upload na yata ni Kuya Adal yun. Anyway, hindi po siya pang mangangaral. Tsaka isa pa yon, puro big bike din na inatupag nun. So, ang next in line yata yung apo, anak ni Brad Don, si Pen. Apo. Ilang years old na ba yan? 12? 13? Papayag ba si Luz na ang leader niya ay si Pen? Mala Game of Thrones, si Joffrey. Anyway, wala pa po na tinatalagang si Vice. Wala pa. Teka lang, lampasan ko na si Chi. Enlighten, naniniwala ako kasama ka sa mga nabuksan ng isipan sa bagong frequency ng Earth, ang 5D. Pwede po. Nagbabasa ka ba na yung ano ba yan? Basta, may mga guardians, mga ganon. 3 Earths, something like that. Binasa ko yung saglit eh. Yung may mga helpers daw. Pwede naman. Okay din yung mga ganyang books. Pag pinatay ng Diyos, sabi ni Pag-ibig. Diyos ko po hindi war freak at hindi po pumapatay basta-basta. At hindi nang dadamay po ng mga bata. Yung Diyos ko. Si Yahweh po kasi ganun eh. So, masama na ang Diyos. Pag tinignan mo po yung Old Testament, masama po yung Diyos doon, si YH. Kaya nga inatake ni Kristo yun eh. Sabi niya, pagka humingi ba kayo ng pagkain, ang ibibigay nyo ba ay ahas? Sabi ni Kristo. Sino ba yung sa libro ng mga Hudyo, yung nagbigay ng ahas after humingi ng pagkain? Di ba si Yahweh yon, si YH? Tinitira po ni Kristo, si YH. Di ba ang ama, mapagmahal, gano'n. Ang daming namatay doon nung pinaulan na niya ahas yung mga nasa desert. Ano pong klaseng ama yan? Doesn't make sense, guys. Basta, lagi mo lang tatandaan, Mr. Broccoli, dapat asaran lang, walang pikunan. Yan, buti naman, tinawag mo na ako sa aking pseudonym. Kasi kanina, Brocoki, di ba? Buti na tumino ka na. Sabi ni Win, Broccoli, tama ba itong napansin ko ng mga nabago sa MCGI? Ano po nabago? Yung Pope 666, tas hindi na. Binago yung iglesia ni Yahawaha. At pagpapatira pa, dati wala. Tama po yung napansin nyo. Lahat po yan ay binago na. Sabi ni Totoy, nagkakamali daw sa aral. Kaya po yung 666 ay hindi na po ang Katolisismo. Bago siya mamatay, ay binawi niya po yan. Biro mo, for so long, buong buhay niya, Catholicism yan, tas hindi pala. Na dumating sa pagkaunawa. So, pag nagkakamali, ano pang pagkakamalian niya? Ano pang hindi niya pagkakamalian? Di ba? Parang pagka nagtapat ka sa kaunti, tapat ka din sa marami. Nagde-deny, di ba? About Area 52.
Hindi daw kanila yon or nagre-rent lang. Pag tinignan mo, lahat yun may bakas ni Yuli yun May pirma niya yung architectural design na disco house talaga yun dine-deny. So, hindi siya nagtapat. Ano pa yung hindi niya pagtatapatan? Tapat sa maliit, tapat din sa marami, di ba? Sa kaunti, di ba? So, marami pong nag-iiba-iba. And sabi ni Totoy Bibo, that's okay daw. Binasa niya yung Jeremias na namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Ang tanong ko sa kanya, ano ba yung namali doon? Aral ba o diwa lang? Sabi niya aral. Sabi ko, basahin mo nga ulit. Diwa yun. Bihira. Yung mga naliligaw ng landas, pero yung aral, hindi po namamali yun. Galing sa Diyos yun bakit pa iba-iba? Baka hindi sa Diyos. Ganun lang naman yun. VCR, bakit umalis ka na sa MCGI quiz? Sa aral po. At saka hypocrisy, saka wala pong value na sa akin ang sinasabi. Ulit-ulit, batibot, pangbata na. Gusto ko na pong mag-ascend or mag-level up ang aking knowledge. Hindi ko po yung nakita kay kuya. Elementary pa din, kaya po it's time to move on. Brox, may bagong aabangan. Jonathan Zabala versus Grace Barrios. Sige. Doon sila sa YouTube natin. Pwede naman po. Brokoki. Bumalik ka naman, challenger sa Brokoki. Na rin, pa rin. Ikaw muna, una magtino bago ako asaran lang walang pikonan. Ano ba yan? Challenger? Anyway, doon pa lang sa pagse-celebrate ng birthday, sablay na. Ay, nako, napakarami pong kapatid ang hindi po nag-celebrate ng birthday sa laman. Dahil sa laman, sa Diablo, ang turo po sa MCGI ay ang sineselebrate yung pagkakilala sa Diyos, yung araw na naanib ka sa iglesia. Dati nga hindi Sabat yan Ngayon na lang tinawag na Sabbath day. Ang tawag dyan dati, birthday sa Espiritu. Ngayon yata pwede na. Mas mahalaga po kasi daw yung sa Espiritu. Nakita nag-birthday si KD, nag-birthday si John. Ayan. Babay, dating kapatid, mabuhay ka hanggang gusto mo. Siraan mo iglesia ng Diyos hanggang gusto mo. Yung iglesia ng Diyos kulang po. Iglesia ng Diyos International, members po. Iglesia ng Diyos International. Iba po yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Hindi po kayo kasali doon, Brad Challenger. At ano po kayo Pauline, hindi. Jewish, Judeo, Christian Pauline. Dahil po ginagamit niyo lahat. Yung Old Testament, yung New Testament. Old Testament, Gospels, tapos yung turo ni Paul. Tatlo po ang tinuturo nyo. Nilahat nyo po na galing sa Catholic po ang libro nyo. 66 books. Hindi nyo pa nilubos, 72 books. Kaya doon po kayo nag-rely sa Biblia po ng Catholic na galit po kayo. Masaklap po pero ganun po talaga.
Isaiah 58:6, fasting na hindi pagkain, fasting na ibig ng Diyos. Opo, natalakay na po namin yan, Brad. It will not make sense po. Opo. Meron pa rin po, ano po yan, wala pa rin pong kainan yan, Brad, na literal. Kasi it will not be called fasting kung kumain ka po. Opo. Napagkamalian po nila yung sinabi ni Brad Eli. Actually, tama si Brad Eli dun eh. Hindi naman siya kumain eh. Binigay niya nga yung pagkain niya eh. Gumawa siya ng mabuti. Kalakip nung fasting. Pero pag sinabi mong fasting na may kainan, contradictory po yun. Opo. Arsenal. Talata. International. Ano yung sabihin? Arsenal. Opo. Di po ba international sila? Win, mga kaibigan, may alam pa ba kayong nabago? Dati kasi kayo yung nakikita kong pinaka-biblical. May game show na sila ngayon. Ano pa bang nabago? Pwede na po ang Chicken Joy. Dating halal. Isang kagat, impyerno agad. Dahil po pinagbabawal ni Paul ang makakain ka ng pagkain sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan daw si Allah. Mabigat pong kasalanan yon sa MCGI. Pwede na pala ngayon, sabi ni KD. Dahil po magtanong na lang daw kayo. Kanya-kanya na, tamad din no? Kanya-kanya na lang daw kayong investigasyon kung halal ba o hindi. At ayon sa budhi na lang. Kulit ni KD. Wala yata siyang time. Ayusin yung aral. Wigo King, Brox. Kakaiba pala ang atheist community dito sa TikTok, no? Parang out of this world mag-isip. Napakinggan ko yung laban niya ni You Will Die. Tropa yon si You Will Die. At ikaw din, Wigo eh. Alam ko, nag-guest ka sa akin eh. Season 1. Di ba ikaw yung chatro dati? Nababosesan kita eh. Magkakasama tayo eh. Since ang atheists kasi wala namang aral na sinusunod, kanya-kanya po talaga yan. They are like cats that cannot be heard. Kanya-kanya po yan. So, hindi ko alam kung ba't kayo hindi... Nagtitrip kasi si Yuwil nung time na yon. Yung hindi daw observation ng first ng knowledge. First step to knowledge is observation dapat, di ba? Dinidefend niya. Sabi pa niya, papatunayan niya may Diyos daw, di ba? Atheist yun eh. So, I think nagtitrip lang si Yuwil. Challenger. Okay, siraan mo MCGI hanggang gusto mo at mabuhay ka hanggang gusto mo. Sana mapatawad ka pa po. Sana yung sinasabi mo is bukal sa puso mo, no? Challenger. Apo. Pero hindi naman po ako naniniwala dyan. Apo. Wala naman po akong kasalanan. Kasi disconnected na po ako sa mga aral nyo. So, kung kumain ako ng dugo or ng halal, hindi po ako liable dahil hindi na po ako sakop. Hindi po ako naniniwala sa doktrina ng MCGI. Therefore, wala po akong kasalanan. Di ba? Ang kasalanan ay pagsuway, paglabag sa utos. Since wala po akong ganon, there's no need to forgive me. Ganun lang naman po yun. Enlightened, yung yung pakipagtalik nga bago ang pasalamat. Pinayagan na ni KDR. Sa madaling salita, kontra siya kay Bes. Siguro kailangan niya rin para ma-excuse din po siya. Dati maigpit si Bes dyan. Bawal pong gawa ng laman bago magdestino. Pero Brad,
ako, nakita ko yan first hand. Natutulog po ako sa barracks eh. Kasama ko yung mga manggagawa doon. Meron din naman kaming doon ginagawa. Kahit po sa mga district office nyo, hindi po banal yan. Paano? Yung mga workers nyo, mga binata, kabataan. Since walang asawa, saan po yan, paparaos? Sa district office, sa lokal, sa apalit. Opo, natural po yan. The more you, you suppress yung laman, the more you will crave for it. Lalo na kabataan, maningas ang pita. So, yung sinabi ni KD na pwede na pong makipagtalik bago pasalamat, labag po yan sa sinabi ni Bes. Kasi kailangan magtalaga, malinis, di ba? Para ka nagpapasalamat nun. Kaya ang mga manggagawa noon, kami, banal. Wala pong gawa ng laman. Pero hindi rin nakakatiis minsan, di ba? Ayun. May podcast po kami about that. Tinanong namin lahat ng nandun sa Zoom kung gaano po katagal ang natiis namin na no FAP. Yung walang jabol. Ilan ba yung parang 6 months yung pinakamatagal. Hindi, may 1 year yata. Walang pumatak. 1 year. Yun ang pinakamatagal. Hindi po tumatagal ng mas matagal pa doon. Buy some hugs. Okay pala Elden Ring. Yung anak ko naglalaro ng Elden Ring. Okay din graphics. Pero ako hindi ako makausad eh. OBS, problem hypothesis methodology, gather data, interpret and conclude. Nung kabataan ko, what? Nag-segs kayo ng puno ng saging? Pambihira. Huy, umayos ka. Synchronics, demonyo na talaga leader nila. Si KD, hindi naman, meron nagsabi sa akin, XMCGI, sabi niya, si KD naman, hindi naman ganong kasama kung titingnan mo. Sabi niya, inisip ko, tinanong ko rin yung mga kasama ko, masama ba si KD? Brooks, hindi. Mabait si KD. Kaya lang nga, since nandun na siya, wala na siyang choice. Itutuloy niya talaga yan. Baka nga agnostic na yan Ganun ang usapan namin Kasi nga, hindi na nanalangin, di ba? Matagal. 3 years bago nanalangin. Wala na siyang pakialam. Basta may big bike ako. Wala na siyang regard dun sa nakasulat na kung makapagpatisod sa'yo, di ba? Ang makapagpatisod ay lagyan ng gilingang bato at itapon sa dagat, yung ganun. Wala siyang pakialam dun. Matisod kayo o basta ako ako dito, masaya ako. May mga big bikes ako. May mansion ako dito. Meron akong adventure camp, leisure park. Wala siyang pake kung may matisod. Doon pa lang, di ba? Alam mo na may something. Pero nga, ayaw naman natin siyang sabihang demonyo. Kasi, parang ang kasi ng demonyo is tuso Actually, ay nako, iba na yung naisip ko. Sa Biblia kasi mas maraming pinatay ang Diyos kaysa sa demonyo bilangan niyo po pinatay ng demonyo. Wala nga yata Yung 10 sa Job, ang pumatay doon Diyos tignan nyo. Nakidlatan yun Wala pong pinatay ang demonyo. Nanunukso lang siya, parang tuso, ganun. Pero wala siyang pinatay. Anyway, that's for another
segment. So ayaw po nating sabihang demonyo yung leader nila. Kasi mabait naman daw si KD sa personal. Secret, uy grabe, sa 1 year lang, kaya naman 2 years and beyond. Hindi, 1 year lang talaga. Oo, ang nagsabi niyan district servant. Matinding pagtitiis. 1 year walang pumatak, wala kahit isang patak. Mahirap po, magwe-wet dreams ka na po pagka masyadong matagal. Diyos na po ang gagawa ng paraan. Opo. Tuso. Si Satan. Pero hindi naman po totoo si Satanas, guys. Kasi tawag lang yun eh. Nag-evolve lang yun eh. I-search nyo po sa sa mga libro, sa Google, etc. Nag-evolve lang po yan. Po yan? Yung adversary lang po tawag dyan. Nag-evolve, nagkaroon na siya ng identity na si Satan. Dati small s lang yan. Later on naging capital S at naging kaaway na siya ng Diyos. Nagkaroon na po siya ng identity. Challenger, ano ba talaga nagawa ni Kuya Daniel sa'yo? Bakit nagalit ka ng ganyan? Personally, hindi ko po siya kilala. So, yung MCGI po as a whole, ayun, niloko tayo. Meron daw His Earth, hindi naman pala His Earth yun. Yung sa Hoswe, sabi doon itinalagang bagay daw, wag daw gagalawin ng abuloy. Pag chinek mo, hindi naman pala abuloy tinutukoy doon, kundi warlutes. Oo. Isa-search nyo lang sa English napakadali, saka sa e-sword. So, ibig sabihin, mali na talaga ang turo, Brad Challenger. Saka overall, yung religion na yan is kinulong po tayo. Ginawa tayong mga tupa. Ang tupa po kasi sunod lang ng sunod, hindi na po yan nag-iisip. Basta may pastor, papakinggan niya yung pastor, alam niya yung tinig ng pastor, doon na lang siya. I would prefer na I am nag-iisip po talaga. Ganun po kasi yung mga nakukulto yung sunod lang ng sunod. Obey and never complain. Pagka magbibigay ka ng pera, tanungin mo para saan po. Siguraduhin mo makakarating. Pag hindi, bigay ka lang bigay, i-remit sa central, po yan, prone to corruption po. Di itulong mo na lang kung saan nakikita mo yung pupuntahan. Saka pagka yung mayaman po ang leaders, mag-isip ka na po. Sa lahat po ng mga religions, palaging yung mayaman ng leader, Kibuloy, Velarde, pare-pareho silang yumaman So, ano yun? So, ganun. Pero personally po, di ko naman siya kilala. So, wala siyang ginawang masama sa akin. He cannot do any harm to me personally. Pero, MCGI as a whole, niloko niya po kami. Hindi niya nga pinag-asawa sila, si Kuya Adel Pag nag-asawa, sususpindihin. Di ba pananakot yun? Tumanda ng binata si Kuya Adel. So nawala sa kanya yung privilege na magkaroon ng pamilya. Ngayon, matanda na siya. It's too late na. Ayaw na rin yata niya. Or something. Nakakahanap siya pero mga single moms. Nahirapan na siya makahanap ng 40-year-old virgin. Kaya single moms na lang po. Ayun, Pauline, sabi sa old doctrine, bawal mag-make up ang mga babae. Pero yung mga host ng Good Morning Kuya,
naka-makeup. Opo, para daw po sa work. Pagka work po ang dahilan, pwede po. Excuse. Po. So, unfair. Well, yun nga eh. So, araw-araw nga yung work nila. So, araw-araw din sila naka-makeup. Po. Kasi, kasalanan din po ng Biblia yan eh. Dahil binasa yung nagpipintura ng mga mukha, ganon. Para akitin, ganon. Hindi naman po ganon eh. Alam naman natin yung mga patutsada ni Bes na kailan ka ba nagme-makeup tuwing lalabas ka, 'di ba? So hindi para sa asawa mo 'yan. Gusto ng babae ma-feel good. Masama ba 'yon? To look presentable sa office. Malisyoso lang kasi na nagpapaganda para sa iba. Siyempre, mahal pa rin yung asawa niya. It's just that gusto niya ring ma-feel good. Yun ang pinagkait natin sa mga tita Pak na ginawa nating manang. Oo. Feel good nga eh. Wala namang babaeng may gustong oily skin at mukhang manang at puro split ends. Yung mga lalaki lang sa MCGI gusto yun. Pero sila, sa kaloob-looban nila, ayaw nila yun. Sinusunod lang nila dahil sa tinuro na MCGI. Where in fact, wala naman nakasulat doon na bawal maggupit ng split ends. Challenger, bakit sa tono ng salita mo ngayon mas masama na ang Diyos? Kasi sabi mo pumapatay pero demons nanunukso lang. Di bilangin mo, Brad Challenger. Kung ilan pinatay ni Yahweh, ni YH versus kay Satanas. Bilangin mo ha, tas sabihin mo sa akin kung sino mas maraming pinatay ha. Synchronic si KD Tuso. Po yan eh. Kasama po yan sa playbook on how to become a cult leader. Enlightened concept kasi ang dark and light, yin and yang, black and white. I agree. Kaya po nagkaroon ng Satanas. He will not be a good God kung wala pong kontrabida. Kumbaga sa libro or sa pelikula. Kailangan may adversary. Challenger, kanino ka na pala ngayon, kampe sa Diyos o sa demonyo? Nagtatanong lang po. False dichotomy po yan, Brad Challenger, na black and white lang ang options. Gusto ko gray or red. Kasi sa MCGI, tinuro sa atin, dalawa lang po ang options. Pula at puti lang. Or black or white. Black and white. Sa Diyos, isang sa Diyos, isang sa demonyo. Mali po yun. It's like wala na pong ibang options. I-search nyo po, false dichotomy. Masama po yan, Brad. Nililimatahan mo sa kahon yung members. Ira, paano po sila Soriano at Rason? Mansyon na bahay nila at mamahalin motor. May resto pa. Opo, may trabaho daw sila. Kaya, negosyante daw sila, ganun. So, pero, hinatiran po sila ng pera sa Mission Thessalonica at Oplan Epaprodito. Kung alam nyo po ang sinasabi ko, unawain ng nakikinig. Opo, may mga inutusan po sila. At may mga nag-leak na rin na videos na mga delegates, quote and unquote delegates, na pinagdala po ng pera sa eroplano na siniksik sa brief, sa maleta, para po hindi mataksan. At yung kakilala ko, dalawa yung kilala ko na naging volunteer galing Canada at USA papuntang Brazil. May dala silang cash. Ganun po ang nangyayari.
Creepy guy, kawawa naman mga tao, di maligtas. What do you mean? Marami po talagang hindi maliligtas ayon sa Biblia. Kasing dami ng buhangin sa dagat. Opo. So kung alam ng Diyos na ganun karami ang hindi maliligtas at lalangoy sa dagat-dagatang apoy, He should have done something about it. Ba't hindi niya ginawa? I don't know. Diba? The problem of evil yan. If He could have prevented it, hindi niya ginawa, what kind of a God is He? Enlightened, kabaligtaran ng mga guro sa dharmic religion is nag-abstain sa lahat ng bagay na material. Kabaligtaran ng mga guro. Apo. Hindi kasi ako pabor sa nag-abstain eh. Apo. Ano lang, minimal lang. Ano yan? Minimalism. Huwag ka namang bili ng gamit. Hindi mo naman kailangan. Kung ano lang yung kailangan mo, ganun lang po. Ayan. Hindi mo naman kailangan ng 5 big bikes, 10 big bikes, 10 baril. Siya, nakita niyo ba yung Ay nako, saan ba ako mapupunta nito? Yung firearms niya, license, 10, nakapangalan sa kanya. Hindi mo naman kailangan yun. Ano ka? Diba? Anyway. Opo. Maganda po yung turo ng ibang religions. Nag-abstain nga ng anything material. Yung Buddhism po, ganyan. Mas lighter daw yung soul nila. Madaling mag-ascend. Challenger, sinunod lang naman po namin puro kabutihan. Alam mo, dapat yan, Brox, kasi dati kang MCJ. Opo, maganda po yung kabutihan, Brad. Wag mo lang kamerahan. Ibaba nyo po ang mga camera nyo, gaya nung ginagawa namin sa Payatas noon. Nagfi-feeding program kami sa panahon ni Brad Eli. Wala pong camera yon. Opo, it's not that hindi pa uso ang camera. May camera na po, pero hindi namin ginagawa. Dahil pagpatunog na po yan ng pakakak. So, wala pong problema sa kabutihan. Lahat po ng tao gusto ng kabutihan. Huwag nyo lang pong patugtugan ng pakakak. Kuya Adel, kawawa. Ba't naman po kawawa? Kawawa nga, hindi na nakapag-asawa. Kasi sa aralan, sabi ni Brad Eli, sino hindi na mag-aasawa? Pumila, isurrender ang ID. Isa si Kuya Adel sa pumila at sinurrender ang ID kila puto. Hindi na siya nag-asawa. Ayun, 15 years siyang nagmanggagawa, regular worker, at wala na, napaglipasan na siya. Ayun po tapos nalaman niya kulto daw. So, galit na galit siya ngayon. So, naintindihan po natin where he is coming from. Creepy guy ngayon nagpapagupit na mga babae. Okay lang po yan. Hindi naman ganun kababaw ang Diyos. Wala namang fetish ang Diyos sa buhok. Napakalaki po ng Diyos at makapangyarihan sa lahat, gumawa ng galaxies at buong universe. Tapos papansinin niya yung nagupit na buhok, yung split ends, ginupit mo at iimpyerno ka. It doesn't make sense. Sislus na lang for Kuya Adel, sabi yung secret. Sarado na po yung kay Sislus. Kailangan na po ng chainsaw or langis. Ayan. Paano po yung mansion ni Soriano sa Brazil po? Doon yata nakatira si Yuli. Hindi na mabawi. Hindi ko alam ang usapan nila. So, yun yata yung pinaparinggan ni KD. Kasi si KD, lagi nagpaparinig na, hindi naman sa'yo.
Ano yung sabi niya? Inaangkin mo. So, I think siya yun. Ayaw niya kasing pangalanan, kaya hula tayo na hula. Andun pa po yata siya eh. Hindi ko lang sure Pero, ba't nila mabawi? Kaya nagkaroon ng conspiracy theory na baka daw pinamana kay Yuli. May mga chismis na ano daw, may alitan daw si KD tsaka si Yuli. Si Bes naman wala rin tiwala kay KD, kaya kay Yuli niya binigay. Mga ganon. Pero yun nga, wala naman tayong documents na nakwento lang ng mga merong nasa inner circle lumapit sa akin. Sabi niya, Brox, taga inner circle ako. Bilang lang ang nakakalapit at nakakapasok dyan sa White House. Isa ako dun, Brox. Okay, maingay sa atin lang. Ayon. Kawawa naman ang MCGI na nag-work sa Jollibee. Opo. Saka nakapants yata doon, no? Ewan ko kung anong ginawa nila. Parang pag mga ganyang senaryo, sinasabi nila maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Pwede pala live-in. Sabi ni Creepy Guy. Opo, si Totoy Bibo, di ba? Live-in. Actually, yun nga sumusuway nga kasi sumuway siya si KD. Nag-live-in sila So, excuse siya kasi alam niya nan. Pauline, yes, true yan about sa make-up. Nasira mental health ko dyan dahil sa pagbabawal na mag-makeup. Ba't po, ano ka? Nabaliw ka? At pagpapagupit ng buhok ng babae. Sobrang control po yan Pati makeup at buhok, papakailaman. Ang panakot papakailaman daw ng anghel. Anong basis nun? Anong evidence? Sige nga. Meron na bang pinakailaman ng anghel? Pananakot lang po yan, guys. Gamit lang tayo ng logic. Sige, sinong pinakailaman ng anghel dahil nagpagupit? Sige. And what does that even mean? Magsesex ba sila at bubuo ng Nephilim? Opo, wala pong basehan yan. At wag po kayong matakot. Matagal na tayong tinatakot. Ang gusto ni Kristo, palayain tayo sa mga doktrina na yan. Ito namang si Paul, kung ano nung tinuro. Anyway. Si Zoren, nag-anak man. What do you mean? May anak naman talaga siya. Bakit paiba-iba kayo ng pangalan? Tunay na iglesia ba ang MCGI? Opo, marami silang pangalan kasi nagkakaagawan po ng pangalan, natalo pa nga sila. Biro mo, bayan ng Diyos ka, ikaw ang tunay, natalo ka sa korte. May lusot pa rin. Si Kristo nga natalo rin sa korte. Pinag-usig. Opo, mga delusions po yan. Opo, agawan din po kasi. Marami po kasing Church of God. Kasi yun yung nabasa sa Biblia. So, lahat sila Church of God. Po. Breakaway lang naman si Bes sa Suhay. Lahat sila nagbe-breakaway, guys. Pansinin nyo. Mula sa 1st century Christian, breakaway yan. Pag di nila gusto leader, gagawa ng iglesia. Kaya nagkaroon ng Presbyterian, ng Mormons, ng kung ano-ano, Baptist. Breakaway lang po yan ang breakaway. Kaya, biro mo isang libro lang. 46,000 ba? 47,000.
ang Christian denomination sa buong mundo. Ano yun? Tapos sasabihin, ay hindi, ang Diyos ay He's not God of confusion. Pero pag nakita mo, bigyan mo isang talata, mag-aaway-away lahat yan. Iba-iba yung interpretation. Yung ano lang yung 11, unang Korinto, about sa buhok, 5 oras namin yan. Umabot yata 7 hours yun. Pinag-uusapan. Kasi sobrang labo. Nung baka sabi ko, baka high si Pablo nung sinulat niya yun Ang labo Oo, nakasinghot. Kahit anong kulay pa nasa isip mo, Brooks, mapag-gray man yan, wala na pong napadilim na ni Satanas ang isip. Hindi nga totoo si Satanas. Nasa isip mo lang yon, Challenger. Wigo, i-guess mo na lang si Challenger, may gusto patunayan. Magdebate kayo ni Wigo. Challenger, itataya ako lahat kay Wigo. Ay pass daw siya, pinadilim na ni Satanas ang isip ni Kuya Brock. Nonsense na po. Ay, nonsense ba ako? Ba't nandito ka pa? Pag nabasa mo Isaiah 58:6, fasting na hindi pagkain, lumabas kami ni Mrs. Po? Ingat kung lumabas kayo ni Mrs. Enjoy your day po, Brad Mod. Pag mga talata, may pambato ako dyan si Dark Knight. Hindi na kasi ako ganong mabiblia. Yun bang ay sa Brazil, doon po nakatira mga workers. May barracks po sila sa tapat po ng Area 52 ba yun? Opo, Google Maps na po namin yan kung saan po yung barracks nila. At yung barracks ng workers, doon po sinasalansang ang mga beer. Yung mga cases ng beer, doon po nakalagay, doon po sila natutulog sa tabi ng case ng beer na nung 2019 hanggang 2018 yata o 17 hanggang 2001, before mag-close ang Era 52, sila po ang naka-assign doon. Mga manggagawa na supposedly mangangaral, mag-aalaga sa mga kapatid, ay ginawa pong waiter sa nightclub. Apo. Dahil po kinontak po kami ng waiter doon. Kaya masama po loob niya. Umuwi na lang siyang Pinas dahil nakulto daw siya. Pinadestino siya sa ganun. Mars, mga sinasabi mo, Brooks, labag sa MCGI. Ay, hindi. I mean, labag sa Biblia, sabi ni Mars. Opo, hindi po ako sakop ng Biblia nyo. Opo, I subscribe to the Anunnakis and the Quran. Lahat po yan. Sa mga Tripitaka, Vedas. Opo, lahat po yan may magandang na ituturo sa atin. Hindi lang po Biblia. Ayaw ko pong makulong dyan sa Superbook na yan. So, wala po akong kasalanan kahit po malabag ko yan. Hindi po ako sakop. Win, sabi ni Brad Eli, dati aral ng demonyo ang pagbabawal ng pag-aasawa. Abo, nakasulat po yan. Pero, hindi naman niya pinagbawal dahil meron naman po silang mass wedding. Apo. Yun lang, nag-live-in po talaga. Sa Bible po, sa COG, Church of God, lang ang Christians. What?
Brad, pag-ibig sa Bible po, sa Church of God lang ang Christians. Ay, alam mo po bang si Jesus Christ at ang story sa Bible ay amalgamation po ng different stories. Di ba, Wigo? Anya ka pa, Wigo? Yun yung pinag-usapan nyo eh. Amalgamation siya ng different stories from ancient civilizations. So, halo-halo po. Hindi po si Jesus ang unang Kristo. Alam mo po ba yan, Brad? Merong Diyos dati. Sa Greek mythology ba yun? Parang, oo. Sa Babylonia, na Kristo din ang tawag. Nakalimutan ko yung pangalan ng Diyos na yun eh. I-search nyo, hindi po siya ang unang Christ. Tapos, yung itsura ng Christ na yon, ganun din. Macho, balbasarado, ganun din. So, parang ginaya. Yung Jesus Christ. Nako, masyashock kayo. Mag-research lang. Wag po puro Bible. Nako, masyashock kayo. Wigo, akit ka dito. Supportan mo nga ako dito. Meron kasing nakitang Diyos na parehong-pareho ni Kristo. Kalok alike. Kristo din. Serapis. Yun, naalala ko na. Serapis. Search nyo. Yung God na Serapis. S-E-R-A-P-I-S. Mas nauna po yan kay Kristo. Kamukha siya ni Kristo. At Christ din ang tawag sa followers niya. Christians din ang tawag sa followers niya. Nako! Sweet caramel. Kalikohan naman yan. What do you mean kalikohan? Challenger, alis na ako, dating kapatid, and I will rest my case, your honor. Oh, hindi ka pa rin small letters. Naka all caps ka pa rin, Brad. Oh, ayusin mo ang buhay mo, ha? Si Horus. Kristo din ba si Horus? Mitras, Kristo, Serapis. Ayun nga, sasabi ko Serapis. Thank you, RJ. Ang dami palang Kristo. 3 yung binigay ni RJ. Ang alam ko lang Serapis eh. Yung Mitras, alam ko kaano niya eh. Kapareho sila na resurrect ba after 3 days? O virgin birth. Hindi kasi unique kay Jesus yung story niya eh. Meron ding nag-virgin birth, meron ding nag-resurrect. Ayan, nako. Sabi ni Pag-ibig, di po ako naniniwala sa myth. Okay po yan, Brad. Myth nga po eh. Ang tanong, bakit naging si Jesus ay totoo? Pero similarities niya, ganun din. Kristo din, Diyos din, demigod, born of a virgin din, and what makes you say na hindi siya myth? Nagtatanong lang po. Sabihin nyo, may historical reference. Sino po ba nagsulat nun? Sino yan? Yung Roman Jew? Ba yan? Nakakalimutan ko ng mga bagay-bagay. Anyway, marami po kasing Joshua ang pangalan. At marami ding Kristo na tinatawag po sa panahon na yon. There was a certain Jesus daw na napako sa krus. Nung panahon po ng Romans, palagi po silang nagpapako kung sino-sino. Uso po ang pakuan. So, it doesn't prove na nag-resurrect po siya. Sweet caramel, Bible lang ang saligan ng katotohanan. Nabasa mo po ba yung iba? Si Sweet Caramel. Opo. Para po mapatunayan mo ang isa, iniaagapay sa iba, 'di ba? Kung hindi mo po nabasa yung iba, nag-assume ka lang po dahil pinanganak ka po sa Pilipinas, Pilipino ka, at
ang namulat sa iyo ay Bible. Kung pinanganak ka po sa India, Hindu ka po. Hinduism po ang religion mo. 'Di ba? So, baka pinagtatanggol mo ngayon, Vedas lang po ang saligan ng katotohanan. Po. So, depende po, sis. RJ, Krishna, Dionysus, Attis, Apollonia. Opo, ang dami pong mga Diyos nung unang panahon. And what makes him any different? But it's good. Yung mga stories doon ay good for controlling people and pagbibigay ng yung maayos na, binuksan yung ilaw. Na maayos na civilization. Po, nagkaroon ng rules. Yun po ang purpose nun. Yung Greek mythology, hindi po methodology, sweet caramel. Mythology po, hindi methodology. Ay sa mga pagan yun. Myth nga po hindi po totoo yun Lahat naman po ng Diyos gawa lang po ng tao. Pauline Brooks, naging member ka po ba ng CAPI? Chika mo naman insight mo doon. Hindi po ako naging member ng CAPI. Ako po ay manggagawa sa Church of God International nila. Ano po nauna? Bible or Book of Greek Mythology? Google mo lang, Brad. Hindi ko kabisado. Pero mahilig po, ang alam ko po, mahilig magsulat ang mga tao ng mga ganyan. Yung mga epic, yung mga tula, mga songs of Solomon. Ayan. Meron nga siyang sinulat na bastos. Basahin niyo po yung Songs of Songs. Bastos po yung sinulat ni Solomon. Kaya ang dami niyang jowa at asawa, 700. RJ Vespasian Flavius, Titus Flavius invented hindi ko na mabasa to. Jesus Christos and the Greek Testament. Ang dami alam ni RJ. Mag-end na ako soon in 3 minutes. Evangelion meaning good news of war in the siege of Jerusalem. War of Greco-Roman against Yahuda. Yes po, yung mga prophets na yan, yung mga libro na yan, they were used to unify the people and to win wars. Paasa lang po yung Diyos na sinasabi doon na kung kayo po ay sasamba sa ibang Diyos, ang Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang purpose po noon ay para wag po kayong maghanap ng ibang Diyos. Tinakot po para po sa isa lang po tayo sasamba. Very effective po ang mga mga libro. Kaya po nananalo sila sa war. Ganyan din po yung sa epic, sa Iliad. Yung mga Diyos po tumutulong sa mga giyera. Nag-a-assist po sila ng mga soldiers para po lumakas ang loob. Pero story lang po yun, hindi po yun totoo. Yan po ang pinagmulan niyan. Sabi ni Pag-ibig, maraming mga Diyos nga po, kaya lang ang Diyos Ama, ang Diyos ng mga Diyos. So lalabas po, Diyos Ama siya ng mga fake na Diyos. Kasi siya lang naman tunay na Diyos. Ganun po ba? O do you consider those mga Diyos ay totoo din? Kasi kung siya lang ang totoo, Diyos ng mga Diyos siya na fake. Tama ba? Kaya po
Anyway, iba-iba po kasi tayong level ng pagkakaintindi. Meron po talagang lang, Bible lang, hindi na nag-research ng ibang mga kasulatan. Ganyan din naman po ako. So, it's okay. So, kinig-kinig lang po kayo sa ibang mga nagla-live dito. At hopefully, wag na po kayong mga away sa amin. Wag nyo kami i-demonize. Mabait naman po kami. It's just that, umalis po kami sa church nyo. Opo. At respect lang po. At di po kami nanira. Opo, sinasabi lang po namin ng totoo. Ayan, natapos ko rin ang lahat ng comments nyo. Mag-e-end live na po ako. Last chance, last 1 minute. Kung meron kayong question. Batiin ko lang mga nandito. Secret, Kylo Ren, Lilay, Wigo, Dennis, God is good all the time, and Brad Pag-ibig. Yun lang yung visible sa akin. Ayan, thank you po. Alauna na. Salamat sa Diyos. Abang po kayo sa podcast every night. Loobin po mamaya. Si Brad Arnel, mayroon daw isisiwalat. May ibubunyag daw siya mamayang gabi. Abangan niyo po sa YouTube. Sali po kayo. Ilalive ko din sa TikTok. Thank you po. God bless. Bye. Have a good day.